Sa isang maliit na barong-barong na puno ng pinagtagpi-tagping yero at lumang kahoy, doon naninirahan si Celestina Ramos o mas kilala bilang Sela. Sa murang edad na 21, sanay na siya sa hirap ng buhay. Araw-araw siyang bumabangon ng maaga para magtrabaho bilang tagatulong sa junk shop ni Mang Cardo, isang matandang magiliw ngunit minsan ay masungit na amo. Bilang working student, isinasabay pa niya ang pag-aaral ng kolehiyo sa pagtulong sa tindahan. Minsan na rin siyang nagtrabaho bilang kasambahay sa isang may kayang pamilya, pero mas pinili niyang bumalik sa junk shop kung saan mas malapit sa kanyang pamilya. Sela, pakihanap nga ng mga tornilyo doon sa likod. May bibili mamaya. Utos ni Mang Cardo isang hapon. Tumango si Sela at mabilis na naglakad papunta sa tambakan ng mga sirang bakal at kahoy. Habang hinahalungkat niya ang isang kahon ng mga pako, biglang dumilim ang langit. Nagsimula ang pagbuhos ng ulan na sinundan ng malalakas na kulog. Lumipas ang ilang oras at tila hindi tumitila ang ulan. Halos maubos na ang mga kliyente ng junk shop dahil sa sama ng panahon. Nang sumapit ang gabi, halos wala ng tao sa paligid ng tindahan maliban kay Mang Cardo at Sela. Sela, magpahinga ka na. Bukas mo na lang tapusin ang paglilinis, sabi ni Mang Cardo habang umiinom ng kape sa lumang tasa. Tumango si Sela at sinimula ng ayusin ang kanyang gamit. Ngunit bago siya makapasok sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng junk shop, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Wah! Wah! Malamig ang gabi at ang tunog na iyon ay tila galing sa isang sanggol na umiiyak. Hinanap ni Sela ang pinagmulan ng tunog. Sinundan niya ito papunta sa tambakan ng bakal sa may dulo ng bakuran ng junk shop. Sa likod ng mga nakatambak na yero, natagpuan niya ang isang kahon na tinakpan lamang ng plastik. Nagulat siya nang makita na may nakabalot na sanggol sa loob ng kahon. Anong ginagawa mo dyan? Usisa ni Sela habang dahan-dahang nilalapitan ng sanggol. Umiiyak ito at nanginginig sa lamig. Wala siyang ideya kung gaano ito katagal na nandoon, pero malinaw na iniwan ito ng kung sino man. Napaisip siya, sino kaya ang may ganitong klaseng lakas ng loob na basta iwan ng isang sanggol sa ganitong kalagayan? Sela, ano yang hawak mo? Tanong ni Mang Cardo na napansin siya mula sa malayo. Lumapit ito, hawak pa ang isang flashlight. Isang sanggol, Mang Cardo. Iniwan lang sa tambak, sagot ni Sela na halos pabulong dahil gulat pa rin siya sa kanyang nakita. Natahimik si Mang Cardo sandali pero maya-maya ay nagsalita rin. I-report mo na yan sa pulis. Hindi mo pwedeng basta buhatin ang responsibilidad ng isang magulang. Mabigat yan. Napaisip si Sela. Hindi kaya natin muna ito alagaan, Mang Cardo. Kawawa naman ang bata. Wala naman tayong nakikitang pulis dito sa paligid. Ano kung magkasakit pa ito bago natin maipasa sa kinauukulan? Tanong niya. Paano kung hanapin niya ng magulang? O kung malaman ng DSWD baka questionin tayo kung bakit di agad inireport? Mahirap yan, Sela, sagot ni Mang Cardo habang nangingilabot sa malamig na hangin. Ngunit matigas ang pasya ni Sela. Ako na muna bahala dito, Mang Cardo. Lilinisin ko ito, bibigyan ng mainit na gatas. Hindi ko pwedeng pabayaan. Hindi na rin kumibo si Mang Cardo. Bahala ka, pero ang payo ko, ipa-DNA mo yan. O kaya i-report mo agad para klaro ang lahat. Lumipas ang magdamag na hindi masyadong nakatulog si Sela. Iniisip niya kung paano mabubuhay ang bata, kung paano niya ito mapapakain. Ngunit sa kabila ng mga alinlangan, isang bagay ang malinaw sa kanya. Kailangan niyang tulungan ang kawawang sanggol. Sa isip niya, wala siyang magulang na maituturing na kasing responsable ng tunay na ina. Pero naramdaman niyang kaya niyang akuin ang papel na iyon, kahit sa maikling panahon. Bigyan kita ng pangalan, ha? Ayo. Short lang para sa akin ito. Kasi ngayon, akin ka muna. Bulong ni Sela
habang pinapatulog ang sanggol. Paglipas ng mga araw, patuloy na inalagaan ni Sela ang bata. Gamit ang maliit niyang ipon, bumili siya ng gatas at ilang basic na gamit. Nakahanap siya ng murang crib mula sa tambak ni Mang Cardo. Kapag nagtatrabaho sa junk shop, itinatabi niya si Ayo sa isang malinis na sulok, nilalagay sa bassinet at pinapalitan ng lampin kapag kinakailangan. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang loob ni Sela. Natutunan niyang mag-budget ng kaunti niyang pera. Inadjust niya ang kanyang oras para mas marami siyang makasama ang bata. Sa tuwing may bibisita sa junk shop, pilit niyang tinatago ang sanggol. Ayaw niyang malaman ng ibang tao ang tungkol dito, lalo na si Aling Minda, ang tsismosa sa kanilang lugar. Sela, sigurado ka bang kaya mo to? Ang dami mong ginagawa, trabaho, aral, tapos ngayon, alaga pa ng bata? Tanong ni Mang Cardo minsang pinapanood niya ang dalaga habang pinapakain ng sanggol. Kayang-kaya ko, Mang Cardo, tugon ni Sela. Mas mahirap pa nga yung iniwan ito sa labas sa ulan. Dito sa akin, safe siya. Di ba mas maganda yun? Paano kapag kinailangan na talagang i-report? Paano kung kunin ng DSWD? Tanong muli ng matanda. Tiwala lang, Mang Cardo. Hanggat kaya ko, hindi ko siya pababayaan. Isa pa, sino bang mag-aalaga sa kanya kung hindi ako? Sagot ni Sela na puno ng determinasyon. Sa bawat gabi, nagdarasal si Sela na sana'y lumaki si Ayo ng malusog at ligtas. Sinisikap niyang balansehin ang lahat ng bagay. Ang trabaho, pag-aaral, at ang bagong responsibilidad bilang isang ina sa sanggol na hindi naman niya kadugo. Alam niyang marami pang darating na hamon, pero sa puntong iyon, handa siyang harapin ang anumang pagsubok. Ipinangako niya sa sarili na kahit gaano kahirap, hindi niya bibitawan ang pagkakataong magbigay ng mas magandang buhay sa batang iyon. Makalipas ang ilang buwan, napansin ni Sela na hindi na niya maisabay ang trabaho, pag-aaral, at pag-aalaga kay Ayo. Pumapasok siya ng umaga bilang working student. Tinutulungan si Mang Cardo sa junk shop tuwing hapon. At sa gabi naman, halos walang tulog na ginugugol niya sa pag-aalaga sa sanggol. Kahit gaano siya kadeterminado, dumating din ang araw na kinailangan niyang mamili. Ma, hindi ko na po kaya. Umiiyak niyang sinabi sa kanyang ina sa kanilang maliit na bahay. Sobrang mahalaga po sa akin ang pag-aaral, pero hindi ko rin po kayang pabayaan si Ayo. Nakatitig lang ang ina niya sa kanya. Halatang iniisip kung paano sila makakaraos. Anak, sagot nito, gawin mo ang sa tingin mo'y tama. Kung si Ayo ang mas mahalaga ngayon, ipagpaliban mo muna ang pag-aaral. Madaling habulin yan, pero ang buhay ng bata, hindi. Yun na ang huling tulak na kinailangan ni Sela. Kinabukasan, maayos siyang nagpaalam sa dean ng eskwela at isinuko ang kanyang slot. Nakalagay sa kanyang student ID ang pangalan ng kursong education. Pangarap niyang maging guro. Pero ngayon, ipinaubaya niya muna ang pangarap na yon upang maging mas mabuting ina kay Ayo. Naging pangunahing hanap buhay ni Sela ang pagtitinda ng gulay sa palengke. Mahirap sa una. Ang mga lamesang pwesto ay madalas nang naokupahan ng mga nakasanayan ng mga tindera, kaya't sa gilid lang siya pumwesto. Kaunting talbos ng kamote, mga upo, at kalabasa ang nakalatag sa kanyang maliit na mesa. Sa likod nito ay ang basinet ni Ayo, laging handa sa isang sulok. Kapag humihingi ng dede ang bata, sandali siyang magpapahinga upang pakainin ito bago muling tumayo para mag-asikaso ng mga mamimili. Aling Sela, bati ng isang suki, si Mang Dado, na madalas bumili ng gulay sa kanya. Ang sipag mo naman, ang hirap na ng buhay, tapos meron ka pang inaalaga ang bata. Naku, wala naman po yun, Mang Dado, sagot ni Sela habang inaayos ang talbos ng kangkong. Kahit mahirap, kakayanin basta't nasa maayos na kalagayan si Ayo. Sa kabilang panig, si Aling Minda, nakilala sa barangay bilang reyna ng chismis,
ay laging naroon upang mag-usisa. Tuwing dumadaan sa pwesto ni Sela, ito ay magpapahapyaw ng tanong. Bata mo ba talaga yan, Sela? O baka naman anak ng amo mo dati? Malisyosong tanong ni Aling Minda isang umaga. Hindi po, mariing sagot ni Sela. Naawa lang po ako kaya inalagaan ko. Pero bakit parang hindi kayo magkamuka? May mga nagsasabi ngang parang may lahing dayuhan ng bata. Dagdag pa ng matanda, pinapanatili ang maanghang na tono. Napakagatlabi si Sela. Naisip niyang hindi naman niya kailangang ipaliwanag sa lahat ang tunay na nangyari. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga sa kanya, lumalaki ng malusog si Ayo. Sa bawat araw na dumaan, unti-unting napansin ng ibang mga residente ang kasipagan at dedikasyon ni Sela. May ilan na naglalakas loob na purihin siya. Ang lakas ng loob ng batang to, sabi ni Mang Berto, ang may-ari ng karinderya malapit sa palengke. Imbis na ipaubaya na lang sa gobyerno, inalagaan pa rin niya. Hindi lahat may tapang na ganyan. Ngunit hindi maiiwasang may ilan ding kumu-question. Hindi ba't mas praktikal kung ibinigay na lang niya sa DSWD? Tanong ng isang tinderang tumabi kay Sela. Ang hirap na nga ng buhay, nagdagdag pa siya ng responsibilidad. Hindi nagpatinag si Sela. Sa tuwing naririnig niya ang mga komento, mas lalo lang siyang nagpupursige. Nakakaramdam man siya ng lungkot tuwing naiisip niyang nasakripisyo ang pag-aaral, hindi niya kailanman pinagsisihan ang desisyong alagaan si Ayo. Sa kanya, higit pa sa anumang diploma ang kasiyahang nakikita niyang unti-unting tumaba at ngumiti ang bata. Pagkalipas ng 3 taon, lumaki si Ayo na napaka-alerto at matalino. Isang araw, habang nag-aayos si Sela ng mga gulay, narinig niya ang boses ng bata. Nanay Sela, basahin ko sa iyo to. Malakas na sigaw ni Ayo. Hawak ang isang lumang aklat pambata. Napatingin ang ilang tindera at mga mamimili. Namangha ang ilan, lalo na nang makita nilang kayang-kaya ng basahin ni Ayo ang simpleng mga kwento. Aba, marunong na magbasa, sabi ni Mang Dado, halatang natutuwa. Opo, si Nanay Sela nagturo sa akin, masayang sagot ng bata. Sa edad na 3, bihirang makakita ng ganong katalinong bata sa kanilang lugar. Hindi lang siya basta malusog, marunong pa siyang makipag-usap ng maayos. Habang pinagmamasdan ni Sela si Ayo, napapangiti siya. Sa kabila ng hirap, walang katumbas ang tuwa niya tuwing naririnig niyang tumatawa at nagtatanong si Ayo tungkol sa mga kwento ng mga bituin, mga ibon at mga kwento sa lumang aklat. Hindi kailanman naisip ni Sela na ang simpleng araw na iyon sa palengke ay magsisilbing patunay na tama ang kanyang desisyon. Oo, mahirap. Oo, maraming tanong at duda ang mga tao sa paligid. Pero sa bawat ngiti at hagik-hik ni Ayo, lahat ng hirap at sakripisyo ay nagiging maliit na bagay lamang. Isang hapon, na puno ng alikabok at amoy kalawang, abala si Sela sa pag-aayos ng mga lumang kagamitan sa likod ng junk shop. Pinakiusapan siya ni Mang Cardo na linisin ang tambakan ng mga gamit na hindi na maibenta, mga sirang appliances, kalawanging lata, at mga kahon ng hindi na matukoy na gamit. Sela, tingnan mo na rin yung mga kahon sa itaas ng estante. Wika ni Mang Cardo habang sinisilip ang kanyang notebook. Baka may mga lumang dokumento pa dyan na pwede nating itabi. Opo, Mang Cardo. Ayusin ko na rin para mabawasan na ang tambak dito. Sagot ni Sela habang tumatakbo ang isipan niya kung paano pagsasabayin ang paglilinis at ang pag-aalaga kay Ayo. Tumutulong naman paminsan si Mang Cardo sa pagbantay kay Ayo tuwing wala masyadong bumibili. Nagsimula siyang magpahapyaw na magtanggal ng alikabok sa mga kahon. Isa-isa niyang binubuksan ang mga ito. Sinusuri kung may laman pang maaaring magamit o maibenta. Habang tumatagal, may nahanap siyang maliit na kahon na puno ng mga papeles at litrato. Parang hindi pa naitapon ni Mang Cardo tong mga luma niyang litrato, sabi ni Sela sa sarili
habang binubuklat ang laman ng kahon. Karamihan sa mga litrato ay lumang kuha ng mga tao sa barangay noong panahon ng fiesta. Mayroon din siyang nakita na larawan ng mga dating empleyado ng junk shop. Ngunit may isang litrato na agad na humatak ng kanyang atensyon. Isang kabataang babae na hawak ang isang sanggol. Napakunot noo si Sela. Ang sanggol sa litrato ay may kakaibang pagkakahawig kay Ayo. Mula sa hugis ng ilong hanggang sa maliit na nunal sa kaliwang pisngi, tila hindi na kailangang maghinala. Parang si Ayo ito. Bulong niya habang masusi niyang tinititigan ang larawan. Pero sino ang babaeng may hawak sa sanggol? Dali-dali niyang tinawag si Mang Cardo. Mang Cardo, Mang Cardo, halika po dito. O bakit, Sela? Tugon ng matanda habang papalapit. Tingnan niyo po to, anya, sabay pakita ng litrato. Parang si Ayo, hindi po ba? Pinitik ni Mang Cardo ang kanyang salamin mula sa bulsa at iniayos ito. Nang makita niya ang larawan, tila biglang nanigas ang kanyang mga balikat. Sa halip na sumagot, mabilis niyang ibinalik ang litrato sa kahon at tumalikod. Huwag mo nang pakialaman yan, Sela. Mahina niyang sabi na tila nag-iba ang tono ng boses. Lumang litrato lang yan. Wala kang dapat alalahanin dyan. Pero hindi na kontento si Sela sa sagot na iyon. Mang Cardo, sino po ba itong babae? At bakit parang si Ayo yung sanggol? Sela, ani Mang Cardo, halatang hindi komportable. Mas mabuti nang hindi mo na alamin. Luma na yan. Kung ano-ano lang ang maiisip mo. Nagtataka si Sela sa biglaang pagbabago ng tono ni Mang Cardo. Hindi nito karaniwang ugali ang umiwas sa mga tanong. Pero Mang Cardo, kung may alam po kayo, bakit hindi nyo na lang sabihin? Sela, may bahid ng kaba sa boses ni Mang Cardo. Tama na. Huwag mo nang guluhin pa ang sitwasyon. Bagamat nainis, tumahimik si Sela. Ngunit hindi siya makatulog ng gabing iyon. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang larawan ng babaeng may hawak sa sanggol. Sino siya? Ano ang kaugnayan niya kay Ayo? Bakit natatakot si Mang Cardo? Kinabukasan, lumapit si Sela kay Father Elmo, ang pari ng kanilang parokya, upang humingi ng payo. Kilala ni Sela si Father Elmo bilang isang matalino at maunawain. Naisip niyang maaaring makatulong ang pari sa pag-unawa sa sitwasyon. Father, bungad ni Sela matapos ang misa, may ipapakita po sana ako sa inyo. Anong tungkol saan, Hija? Tanong ng pari habang nag-aayos ng kanyang liturhikal na aklat. Kinuha ni Sela mula sa kanyang bag ang larawan at iniabot kay Father Elmo. Tinitigan ng pari ang litrato at sa unang pagkakataon, tila nawalan siya ng kanyang karaniwang kalmadong aura. Bahagya siyang napabuntong hininga at tinanong si Sela, saan mo ito nakuha? Habang naglilinis po ako sa junk shop, nahanap ko sa isang kahon ng mga luma nilang gamit. Sagot ni Sela, parang si Ayo po yung bata. At itong babae, hindi ko po kilala. Pero bakit parang natakot si Mang Cardo nung pinakita ko sa kanya? Tumahimik si Father Elmo. Hindi siya tumingin ng diretso kay Sela. Sela, minsan mas mabuting hayaan na lang nating maglaho ang mga tanong na wala namang malinaw na sagot. Kung ako sa'yo, magdasal ka na lang na bigyan ka ng kaliwanagan sa mga bagay na ito. Pero hindi sapat ang sagot na iyon para kay Sela. Father, hindi niyo po ba alam kung sino tong babae? Kung may nalalaman po kayo? Sela, putol ni Father Elmo. Wala akong sapat na impormasyon tungkol dito. Ang masasabi ko lang, mag-ingat ka sa paghuhukay sa mga nakalipas. Hindi lahat ng natutuklasan ay ikabubuti ng kasalukuyan. Sa kabila ng payo ni Father Elmo, mas tumindi pa ang kagustuhan ni Sela na alamin ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang magtanong-tanong sa mga kakilala sa barangay, sa mga kaibigan ni Mang Cardo, at maging sa ilang matatandang madalas tumambay sa palengke. Aling Minda, kilala niyo po ba kung sino itong babae sa litrato?
Tanong niya minsang napadaan siya sa pwesto ng matanda. Parang nakita ko na yan noon. Pero hindi ko na matandaan kung sino. Bakit mo naman hinahanap? Tanong ni Aling Minda. Nahalata ang interes ngunit nagtatangkang magpigil ng kanyang pagkamausyoso. Nagtataka lang po ako kasi parang si Ayo yung bata sa litrato. Paliwanag ni Sela. Gusto ko lang malaman kung sino ang nag-iwan sa kanya. Di ba iniwan nga lang yan sa tabi ng junk shop? Bakit ba hindi ka makontento sa alam mo na? Baka lalo ka lang magulo. Sabi ni Aling Minda na tila may alam ngunit ayaw magsalita. Bagamat halos lahat ng tao ay nagbibigay ng paligoy-ligoy na sagot, mas nagiging matibay ang loob ni Sela na hanapin ang katotohanan. Hindi siya sigurado kung ano ang madidiskubre niya, pero alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang babae sa litrato at kung ano ang tunay na kaugnayan nito kay Ayo. Noong isang umaga na tila payapa, nagulat si Sela nang may tumawag sa kanya sa pintuan ng junk shop. 2 opisyal mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang nakatayo sa labas. May dalang mga papel at mahigpit na ekspresyon sa kanilang muka. Miss Celestina Ramos? Tanong ng isa, isang babaeng opisyal na may suot na barong Tagalog. Tumango si Sela, halatang nag-aalangan. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tanong niya, kahit alam niyang hindi ito ordinaryong pagbisita. May natanggap po kaming impormasyon na may inaalagaan kayong bata na hindi rehistrado. Kailangan po naming siyasatin ang sitwasyon ng bata upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Seryosong sabi ng babaeng opisyal. Napalunok si Sela. Ang dating araw-araw niyang routine na pagtitinda sa palengke, pag-aalaga kay Ayo, at pakikipaglaban sa usisero't usiserang kapitbahay ay biglang nabalot ng matinding takot. Alam niyang ginagawa lang ng DSWD ang trabaho nila, ngunit ang ideya na kunin si Ayo sa kanya ay parang bangungot. Pero maayos naman po ang kalagayan niya, paliwanag niya. Inaalagaan ko po siya ng mabuti. May pagkain, may maayos na tulugan. Mauunawaan niyo po sana na hindi lang kalagayan ang tinitingnan namin, sabi ng pangalawang opisyal. Dahil hindi po rehistrado ang bata sa tamang ahensya at wala kayong legal na dokumento ng pag-aampon, kailangan po naming tiyakin na nasa maayos siyang kamay. Biglang bumukas ang pinto ng junk shop. Lumabas si Mang Cardo na halatang naggulat sa eksena. Anong nangyayari dito? Tanong niya, nakatingin sa mga opisyal. Hinahanap lang po namin ang bata, paliwanag ng babaeng opisyal. Kung maaari, kailangan po muna naming makita ang kalagayan niya. Pumasok si Sela sa loob ng bahay at nakita si Ayo. Tahimik na nakaupo sa kanyang crib. Kinuha niya ito at dinala sa harapan ng mga opisyal. Ito po si Ayo. Siya po ang tinutukoy niyo. Napatigil ang isa sa mga opisyal nang makita ang bata. Si Ayo, na ngayon ay nasa edad 3, ay tumingin sa kanila ng inosente at ngumiti. Ang tingin ng mga opisyal ay bahagyang lumambot. Gayunpaman, sinundan ito ng seryosong tanong, mayroon po ba kayong birth certificate o kahit anong dokumento na nagsasabing kayo ang legal na tagapag-alaga niya? Nagkibit balikat si Sela. Ramdam ang kaba. Wala po. Inampun ko lang po siya nang makita kong iniwan sa tabi ng junk shop. Sa ganitong kaso, kailangan po naming iulat ito sa aming opisina, sabi ng opisyal. Babalik po kami bukas para mag-usap tungkol sa posibleng paglipat ng bata sa isang akreditadong shelter. Halos malaglag ang puso ni Sela sa narinig. Ano? Hindi niyo po pwedeng kunin si Ayo. Sa akin na siya lumaki. Ako na ang nanay niya. Hindi niyo pwedeng basta na lang siya dalhin. Miss Ramos, hindi naman po namin sinasabing hindi niyo siya pwedeng alagaan. Pero hanggat walang sapat na dokumento, kailangan pong masiguro namin na nasa maayos siyang kalagayan sa legal na paraan. Nang makaalis ang mga opisyal, agad siyang lumapit kay Father Elmo. Alam niyang kailangan niya ng tulong mula sa isang taong maalam sa sitwasyon.
"Father, ano po ang gagawin ko?" Tanong niya habang hawak si Ayo. "Baka kunin nila si Ayo. Hindi ko kayang mawala siya." Tumingin si Father Elmo sa bata at pagkatapos ay kay Sela. "Sela, may paraan naman para maiwasan yon. Una, kailangan nating ipakita sa kanila na nasa mabuting kalagayan si Ayo. Pangalawa, subukan nating ipaliwanag sa kanila kung bakit hindi mo siya nai-report agad." Sa sumunod na araw, sumama si Father Elmo kay Sela para harapin ang mga opisyal ng DSWD. Habang nag-uusap, ipinakita nila ang maayos na kalagayan ng bata. Ipinakita ni Sela ang kalinisan ng bahay, ang mga laruan at damit ni Ayo, pati na rin ang mga vaccination records na tinulungan ni Father Elmo na makuha. "Ito po ang lahat ng maipapakita ko," sabi ni Sela. "Alam kong hindi ako perpektong magulang, pero sinisigurado kong maayos ang kalagayan niya." Ang babaeng opisyal ay tumingin kay Sela at kay Ayo, tila nag-iisip ng malalim. "May pagkukulang kayo sa mga dokumento, pero makikita naming maayos naman ang pagpapalaki nyo sa bata," sabi niya. "Kaya lang, hindi maaaring manatili sa ganitong setup. Kailangan nyo pong magkumpleto ng legal na papeles upang maging opisyal na tagapag-alaga nyo ang bata." Napabuntong hininga si Sela. "Opo, gagawin ko po ang lahat ng kailangan. Basta't hayaan nyo lang po akong alagaan si Ayo." Pinayagan siyang panatilihin si Ayo sa kanyang pangangalaga. Pero ipinayo ng mga opisyal na kumuha agad ng birth certificate at mag-apply para sa legal guardianship. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Sela ang masalimuot na proseso ng pagkuha ng mga dokumento. Madalas siyang nakikitang pila sa munisipyo, dala ang mga papel na kailangang pirmahan. Sa tuwing babalik siya sa junk shop, makikita siyang umuupo at nagsusulat habang binabantayan si Ayo. Si Mang Cardo, bagamat hindi mahilig makialam, ay paminsan-minsang nagbibigay ng kaunting suporta. "Kailangan mo ng pambili ng mga legal forms?" tanong nito minsan. Iniaabot ang barya mula sa kanyang bulsa. "Salamat, Mang Cardo. Malaking tulong po ito," sagot ni Sela habang sinisikap na hindi maiyak. Habang tumatagal, natutunan ni Sela ang iba't ibang aspeto ng legalidad. Mula sa pag-fill up ng application forms, pagkuha ng barangay clearance, at hanggang sa pagharap sa notary public. Lahat ng ito ay kanyang nilampasan para kay Ayo. Paglipas ng ilang buwan, natanggap niya sa wakas ang isang mahalagang papel. Isang court order na nagsasaad na siya ang legal na tagapag-alaga ni Ayo. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Sela ay natanggalan siya ng napakabigat na alalahanin. Sa paghawak niya sa dokumentong iyon, napangiti siya habang yakap si Ayo. "Ayo, hindi na nila tayo maaring paghiwalayin. Legal na akong nanay mo," sabi niya habang hinahalikan ang ulo ng bata. Sa kabila ng hirap, napagtanto niyang hindi niya malalampasan ang lahat ng yon kung hindi dahil sa kanyang determinasyon at pagmamahal kay Ayo. Lumipas ang 10 taon mula nang simulang alagaan ni Sela si Ayo. Sa kabila ng maraming hamon, hindi niya binitawan ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Sa wakas, nakatanggap siya ng scholarship mula sa lokal na pamahalaan. Isang bihirang pagkakataon na hindi niya pinalampas. Sa edad na 31, natapos niya ang kursong education. Sabay pag-aalaga kay Ayo, na noon ay 11 taong gulang na at isa ng consistent honor student. "Ayo, tingnan mo ito," sabi ni Sela isang gabi habang hawak ang kanyang diploma. Nakangiti siyang tumingin sa anak-anakan na nooy abala sa paggawa ng school project. "Sa wakas, natapos din ako." "Wow, Nanay Sela," masayang tugon ni Ayo. "Ang galing mo talaga. Balang araw, magiging teacher ka rin ng marami, hindi lang ako." Napangiti si Sela. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, ang pagtitinda sa palengke, ang paghuhugas ng tambak na plato sa karinderya tuwing weekend, at ang puyat para lamang makapasa sa mga pagsusulit,
Nakita niyang sulit lahat ng iyon sa tuwing nakikita niyang masaya si Ayo. Ang batang inampon niya mula sa tambak ng bakal, ngayon ay isa ng matalino, matapang at mapagmalasakit na bata. Si Ayo ay natural na leader. Sa bawat gawain sa eskwela, laging siya ang pinipiling tagapamuno. Kapag may group project, siya ang nagsisimula ng plano. Kapag may bagong estudyanteng kinakabahan, siya ang unang nagpapakilala at tumutulong. Hindi niya hinahayaan ang sino man sa kanyang klase na mabuli. Nay, alam mo ba? Isang araw na masiglang sabi ni Ayo habang nagbibihis ng uniforme. May bagong bata sa klase namin, si Ben. Lagi siyang tinutokso dahil mahina daw siya sa math. Pero tinulungan ko siyang mag-aral kahapon at ngayon nakasagot siya sa recitation. Talaga? Sagot ni Sela habang hinahanda ang baon ng bata. Ang galing mo naman. Siguradong mas magiging kampante na si Ben. Sa kabila ng abala sa eskwela at sa mga responsibilidad bilang ina, sinimulan ni Sela ang isang proyekto na hindi niya inaasahang magpapabago sa kanilang buhay. Ang paggawa ng mga vlogs. Sa simpleng kamera at sa tulong ni Ayo, nag-record siya ng mga video tungkol sa kanyang karanasan bilang isang single mother. Ibinahagi niya ang mga hirap at tagumpay mula sa araw na natagpuan niya si Ayo hanggang sa mga maliliit na milestone ng kanilang buhay. Magandang araw sa inyong lahat, bati ni Sela sa kamera sa isa sa kanyang mga vlogs. Ako po si Sela, isang single mother. Gusto ko pong ibahagi ang ilan sa mga natutunan ko sa pagiging magulang, lalo na sa pagpapalaki kay Ayo, ang pinakapaborito kong partner in crime. Ang kanyang katapatan at kwento ng sakripisyo ay unti-unting nakakuha ng pansin. Bagamat maliit lang ang kanyang audience, nagsimula itong lumaki dahil sa mga taong nakaka-relate sa kanyang kwento. Nakakatanggap siya ng mensahe mula sa ibang mga magulang na naghahanap ng inspirasyon at suporta. Sela, ang ganda ng vlog mo. Ang dami kong natutunan. Sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan sa palengke, si Alma. Nakakatuwa kasi hindi ka nagmamagaling. Totoo ka lang. Natuwa si Sela. Hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng feedback. Sa bawat komento at mensahe ng pasasalamat, mas lalo siyang naging inspired na ipagpatuloy ang ginagawa niya. Sinikap niyang ipakita na kahit sa simpleng buhay, may mga tagumpay na maaaring ipagmalaki. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tao ang unti-unting lumapit sa kanyang buhay, si Marco. Isa siyang bagong guro sa eskwelahan kung saan nag-aaral si Ayo. Matalino, magiliw, at may simpleng pamumuhay. Naging malapit si Marco kay Sela sa tuwing nagkakasalubong sila sa paaralan. Palaging nag-uusap sila tungkol sa progress ni Ayo at paminsan-minsan ay tungkol na rin sa personal nilang buhay. Ang sipag ng anak mo, Sela, sabi ni Marco minsang nagkausap sila sa parents orientation. Halatang halata na na-inspire siya sa'yo. Sigurado ako, lalaki siyang mahusay na tao. Salamat, Marco. Sagot ni Sela. Sana nga, maging maayos ang kinabukasan niya. Ngunit habang lumilipas ang araw, napansin ni Sela na mas madalas silang magkausap ni Marco. Nagiging mas personal na ang kanilang usapan, mas marami na silang ibinabahagi sa isa't isa. Hanggang isang araw, tahasang inamin ni Marco ang kanyang nararamdaman. Sela? Ani Marco isang gabi matapos silang magkita sa isang meeting. Alam kong hindi ko ito dapat sabihin ng biglaan, pero matagal ko nang hinahangaan ang tapang mo. Hindi biro ang ginawa mong pagsakripisyo para kay Ayo. At gusto kong malaman mo, espesyal ka para sa akin. Napatitig si Sela sa kanya, halatang nagulat. Hindi niya inaasahan ang ganitong pahayag mula kay Marco. Pero sa kanyang puso, alam niyang may kakaibang saya siyang nararamdaman tuwing kausap ito. Hindi lang sa pagiging mabuting guro ni Marco siya humanga, kundi pati na rin sa pagiging maunawain nitong tao. Marco, hindi ko alam ang sasabihin. Mahinang tugon ni Sela. Sa ngayon, mas inuuna ko si Ayo. Pero salamat.
Salamat sa pagiging totoo sa nararamdaman mo. Sa kabila ng kanyang maingat na tugon, naging mas magaan ang pakiramdam niya. Kahit papaano, napagtanto niyang may mga taong handang umunawa at magbigay ng pagmamahal sa kabila ng kanyang sitwasyon. Ang mga tao ng pagsusumikap ni Sela ay unti-unting nagbunga. Sa kanyang pamilya, sa kanyang edukasyon, at maging sa mga taong nakapaligid sa kanya. Habang tinatanaw niya ang hinaharap, alam niyang marami pang pagsubok, pero mas buo na ang loob niyang harapin ang mga iyon. Dahil sa bawat ngiti ni Ayo, bawat positibong mensaheng natatanggap niya sa kanyang vlogs, at bawat sandaling makasama niya si Marco, natutunan niyang ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o titulo, kundi sa pagmamahal na naibabahagi niya sa iba. Sa kalagitnaan ng isang abalang linggo, nakaupo si Sela sa hapagkainan, pagod mula sa araw-araw na gawain pero kontento habang pinapanood si Ayo na nagtatawanan kasama ng kanyang mga kakaklase sa Zoom. Ang tahimik nilang mundo, bagamat puno ng hamon, ay mukhang payapa hanggang sa isang gabi ng Hulyo habang nanonood si Sela ng balita sa telebisyon. Sa ating ulat ngayong gabi, ang negosyanteng si Leonardo de la Vega ay muling naging usap-usapan dahil sa kanyang pinakabagong proyekto sa renewable energy. Ani ng Anchor. Lumabas sa screen ang imahe ng isang lalaking nasa kanyang kalagitnaan ng 40 taon. Matangkad, maporma, at may maamong muka. Subalit may isang bagay sa kanya na halos pinatigil ang paghinga ni Sela. Ang kanyang itsura. Ayo! Mahina niyang bulong habang nakatitig sa screen. Para siyang na-hypnotize. Ang hugis ng muka, ang mga mata, ang ngiti. Lahat ng iyon ay napaka-pamilyar. Mula ulo hanggang leeg, hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa imahe ni Leonardo. Hindi maaaring magkataon lang ito, bulong niya sa sarili. Lumipas ang ilang araw, hindi siya makatulog. Kinuha niya ang laptop na ginagamit niya sa paggawa ng vlog at sinimulan ang kanyang pagsasaliksik. Naghahanap siya ng impormasyon tungkol kay Leonardo de la Vega. At unti-unti niyang napagtanto kung bakit tila may koneksyon ang negosyanteng ito sa kanilang buhay. Ayo! Tawag niya isang umaga habang nag-aalmusal ang bata. Naalala mo ba yung lalaking napanood natin sa TV? Si Leonardo de la Vega? Tumango si Ayo habang ngumunguya ng kanyang tinapay. Bakit, Nay? Parang naririnig ko na yung pangalan niya dati. Ano meron kay Sir de la Vega? Tanong ni Ayo, halatang nagtataka. Alam mo anak, malumanay na sagot ni Sela. May napansin lang ako, wala namang espesyal. Siguro nagkataon lang. Ngunit sa loob-loob ni Sela, hindi iyon simpleng pagkakataon. Natuklasan niyang si Leonardo ay nagmula sa isang prominenteng pamilya. Isa siyang self-made billionaire na bumangon mula sa hirap matapos masira ang negosyo ng kanilang pamilya 2 dekada na ang nakalilipas. Ikinuwento sa mga artikulo na si Leonardo ay may matinding pinagdaanan, ang pagkawala ng kanyang unang anak. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Sela sa sarili habang nagbabasa ng mga lumang pahayagan at mga online article. Ayon sa ulat, 2 dekada na ang nakalilipas nang mawala ang unang anak ni Leonardo sa hindi pa rin malinaw na mga pangyayari. Bagamat binanggit na babae ang nawawalang anak, tila may kahina-hinalang detalye ang kwento. Ang edad ng batang iyon, ang panahon ng pagkawala, at ang lokasyon kung saan nangyari ito. Parang nagtatagpo ang lahat ng piraso ng puzzle. Sa bawat balitang binabasa niya, mas lalo siyang kinakabahan. Ang ideya na maaaring si Ayo ang nawawalang anak ni Leonardo ay hindi maalis sa kanyang isipan. Pero paano kung hindi? At kung totoo man, ano ang magiging epekto nito kay Ayo? Sa kanilang dalawa? Sa kanilang simpleng buhay? Father Elmo, pwede ko po ba kayong makausap? Tanong ni Sela nang puntahan niya ang pari sa simbahan. Nakaupo si Father Elmo sa harap ng altar. Nakikinig sa kanya habang nagkukwento.
Father, sambit ni Sela. Nakita ko po sa balita si Leonardo de la Vega. Kamukha niya si Ayo. At may nabasa akong mga ulat na nawalan siya ng anak 2 dekada na ang nakalilipas. Hindi ko po alam kung anong gagawin. Dapat ko po bang subukang lapitan siya? O baka dapat ko nang kalimutan ito? Tumango si Father Elmo, tila nag-iisip ng malalim bago sumagot. Sela, ani niya, mahirap ang sitwasyon mo. Pero ang tanong na kailangang sagutin ay ito. Ano ang mas makakabuti kay Ayo? Kung alam mong makakabuti ito sa kanya, marahil ay dapat mong pag-isipan kung paano ito haharapin. Ngunit kung ang takot mo ay baka mawala siya sa'yo, kailangan mong maging handa kung sakaling dumating ang panahon na kailangang sagutin ang tanong tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Nagpabalik-balik ang isipan ni Sela. Gabi-gabi niyang iniisip kung paano tatahakin ang landas na ito. Paano kung totoo? Ano ang magiging reaksyon ni Ayo kapag nalaman niya? Handa na ba siyang sabihin sa anak-anakan ang lahat ng nalalaman niya? Nagtanong-tanong si Sela sa ilang kakilala, umaasang makakakuha ng payo. Lumapit siya kay Mang Cardo, ngunit tulad ng dati, wala itong sinasabi. Pilit na iniwasan ni Mang Cardo ang usapan at sinabing, Sela, minsan mas mabuting hindi na natin binubuksan ang mga bagay na wala tayong kasiguraduhan. Ngunit para kay Sela, hindi iyon sapat. Nagdesisyon siyang magpatuloy sa pagsasaliksik, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, mas lalo siyang nag-aalangan. Pinapasa niya ang mabigat na tanong sa kanyang kalooban. Kung si Leonardo nga ang tunay na ama ni Ayo, tama bang ipaalam ito? O dapat na lang niyang panatilihin ang lihim na iyon upang maprotektahan ang anak na minahal niya ng higit pa sa lahat? Habang tinititigan niya si Ayo sa gabi, habang natutulog ito sa maliit na kwarto nilang mag-ina, iniisip niya kung ano ang magiging kinabukasan ng bata kung malaman nito ang katotohanan. Paano kung kunin si Ayo ni Leonardo? Paano kung magbago ang buhay nilang dalawa dahil sa pagbabagong ito? Sa gitna ng dilim, isang tanong lang ang malinaw. Sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, hindi niya kayang talikuran ang pagmamahal na binigay niya sa batang minsan niyang natagpuan sa tabi ng junk shop. Matagal na nag-alinlangan si Sela bago tuluyang nagpasya. Nang malaman niyang magsasalita si Leonardo de la Vega sa isang charity event malapit sa kanilang lugar, hindi niya mapigilang mag-isip. Ito na ba ang pagkakataon para makita siyang malapitan? Ang pangalan ng de la Vega ay kilala na sa buong bansa. Pero sa pagkakataong ito, ang interes ni Sela ay hindi dahil sa yaman ni Leonardo, kundi dahil sa mas malalim na dahilan, ang pagkakahawig niya kay Ayo. Dala ang halu-halong kaba at determinasyon. Nagpunta si Sela sa event. Nakaupo siya sa pinakadulong bahagi ng hall, halos magtago sa lilim ng mga upuang bakal. Ayaw niyang makatawag pansin. Sa entablado, naroon si Leonardo. Tumatayo sa harap ng mga bisita, malugod na nagpapakilala at nagbabahagi ng kanyang advokasya. Habang nagsasalita, hindi maalis ni Sela ang kanyang tingin. Napansin niyang may maliit na marka sa leeg ni Leonardo, isang hugis buwan na birthmark. Napakapit siya sa kanyang upuan. Ang marka na iyon ay eksaktong kapareho ng nasa leeg ni Ayo, na mula noon pa'y hindi niya maipaliwanag kung bakit tila natatangik. Habang tumatagal ang pagsasalita ni Leonardo, mas lalong lumalakas ang tibok ng puso ni Sela. Ang kutob niya noon ay parang naging mas tiyak. Pagkatapos ng event, hindi agad umalis si Sela. Tumayo lang siya sa gilid ng pinto. Tahimik na pinapanood si Leonardo habang kinakausap ang mga guest. Hindi niya magawang lumapit, hindi pa siya handa. Ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng tumigil. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, muling nagtanong-tanong si Sela sa kanilang barangay. Paulit-ulit niyang iniisip kung sino pa ang maaaring magbigay liwanag sa mga nangyari. Isa lang ang pumasok sa isip niya, si Aling Minda. Ang matandang usisera sa kanilang lugar na noon pa'y parang may alam, ngunit tila ayaw magsalita. Isang hapon, nagpunta si Sela sa bahay ni Aling Minda.
Napansin niyang tahimik ang paligid nang tumawag siya mula sa labas. Saglit lang bago sumilip ang matanda mula sa maliit na bintana. "Sela, ano na naman bang kailangan mo?" Tanong ni Aling Minda na halatang nagdadalawang isip kung papasukin siya. "Aling Minda," wika ni Sela, halatang nagmamadali. "Kailangan ko pong malaman ang totoo. Ano po ang alam niyo tungkol kay Ayo? Sino po ang babaeng nagtago sa kanya?" "Naku, bakit hindi ka na lang mag-move on?" Balik ni Aling Minda, pero halata ang kaba sa kanyang boses. "Matagal nang nangyari yan, Sela. Kung tutuusin, hindi na natin dapat hinuhukay pa. Aling Minda, maawa naman po kayo. Ako lang po ang ina ni Ayo. Kailangan ko pong malaman ang buong katotohanan para sa kanya." Pagmamakaawa ni Sela. Napabuntong hininga ang matanda. "O siya, pumasok ka," anya, sabay bukas ng pinto. Sa loob, naupo sila sa lumat kalangitan ng sala ni Aling Minda. Hinaplos nito ang sariling mga kamay, tila nag-iisip kung paano magsisimula. "Sela," wika ni Aling Minda, "noong bata ka pa, siguro wala ka pang kamuwang-muwang noon, pero naalala kong minsan may babaeng nagpunta sa likod ng junk shop. Wala pang liwanag, madaling araw yon. Akala ko kung anong ginagawa niya doon sa tambakan. Sa totoo lang, napatigil ako nang makita ko siyang may dalang bata. Sanggol na nakabalot lang sa kumot." "Aling Minda, sino po siya?" tanong ni Sela, nanginginig ang boses. "Ang pangalan niya ay Carmina," sagot ng matanda. "Carmina de la Vega. Nakababatang kapatid ni Leonardo. Alam kong sila ang may-ari ng malaking kumpanya noon. Pero nung panahong iyon, parang nagtatago si Carmina. Wala na siya sa piling ng kanyang pamilya." "Bakit po?" muling tanong ni Sela. "May lalaki siyang nakarelasyon," sagot ni Aling Minda. "Hindi ko masyadong alam ang buong kwento, pero mukhang napunta siya sa isang masamang tao. May narinig akong balita noon na sinaktan siya, kaya't pinili niyang umalis. Nung mga huling buwan, may nagsabi na nagdadalang tao siya, pero hindi ko alam kung bakit dumating siya sa lugar natin. Siguro'y gusto niyang iligtas ang bata mula sa masamang buhay na pinagdaanan niya." Tahimik si Sela. Ang mga salitang iyon ay parang mga tipak ng salamin na unti-unting nabubuo ang larawan sa kanyang isipan. Ang anak ni Carmina ay malamang si Ayo, at iniwan ng bata malapit sa junk shop. Hindi dahil sa kawalang puso, kundi para iligtas ito mula sa kapahamakan. "Aling Minda," mahinang tanong ni Sela, "bakit po hindi niyo sinabi noon?" "Ano pa bang magagawa ko?" sagot ng matanda. "Noong mga panahong iyon, iniisip ko lang na baka magulo pa ang sitwasyon kung sasabihin ko pa sa mga tao. At saka, mukhang maayos ka namang nanay kay Ayo. Siguro'y iniisip ko na lang na kung sino man siya, kung mahalin mo siya ng buo, yun na ang pinakamahalaga." Umiling si Sela. "Kahit paano, salamat po Aling Minda. Kahit paano'y nalinawan ako." Sa pag-uwi ni Sela, dala niya ang bigat ng bagong kaalamang iyon. Ang mga tanong na dati gumugulo sa kanyang isip ay nagsisimulang magkaroon ng kasagutan. Ngunit kasabay nito ang bagong mga tanong. Paano kung malaman ni Ayo ang lahat? Paano kung matuklasan ni Leonardo na buhay ang anak ng kanyang kapatid? Sa kabila ng lahat, nananatili ang isang bagay. Hindi niya pababayaan si Ayo ano man ang mangyari. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nagdesisyon si Sela na hindi maaaring magpatuloy ang sitwasyon nang walang malinaw na kasagutan. Kailangan niyang makausap si Leonardo de la Vega, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kapakanan ni Ayo. Naghahanap siya ng pagkakataon at nalaman niya na dadalo si Leon sa isang charity event na bukas sa publiko. Naghanda siya ng maliit na bag kung saan inilagay niya ang mga litrato ni na Carmina at Ayo. Mga larawan na sa tingin niya ay magpapatunay sa kanilang koneksyon. Pagdating ng araw ng event, dumating si Sela ng maaga. Nakatayo siya sa gilid ng function hall. Mahigpit na hawak ang bag habang pinagmamasdan ang mga tao.
Sa kabila ng kabang nararamdaman, hindi siya bumitiw sa kanyang plano. Nang magsimula ang programa at lumapit si Leon sa podium para magsalita, pinagmasdan niyang mabuti ang bawat kilos ng lalaki. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang bawat ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi maipaliwanag ni Sela ang kanyang pakiramdam. Tila may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing tama ang ginagawa niya. Pagkatapos ng talumpati ni Leon, naghintay si Sela hanggang sa halos wala ng tao sa paligid. Nang makita niyang may pagkakataon, dahan-dahan siyang lumapit sa lugar kung saan nakatayo si Leon habang kinakausap ng ilan sa mga staff. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Mr. De La Vega, mahinang tawag niya. Huminto ang lalaki at tumingin sa kanya. Tila nagtataka. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, miss? Tanong ni Leon na may magalang ngunit malamig na tono. Pasensya na po kung istorbo ako, pero may mahalaga po akong kailangang sabihin. Sagot ni Sela. Inabot niya ang bag at kinuha ang mga litrato. Pakitingnan po ang mga larawang ito. Nakita ni Leon ang mga larawan ni Carmina. Nahawak si Ayo noong sanggol pa lamang ito, pati na rin ang ilang mas bagong larawan ni Ayo sa kasalukuyan. Hindi man halata, tila may bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Leon. Miss, sabi ni Leon, bahagyang napakunot ang noo. Ano ang ibig sabihin nito? Mr. De La Vega? Maingat na sabi ni Sela. Natuklasan ko po mula sa ilang mga saksi na ang babaeng ito, si Carmina, ay nagdala ng sanggol sa lugar namin. Iyan po ang sanggol na inampun ko at ngayon ay anak ko na. Itinuro niya ang mga larawan. Ang sanggol na iyon ay si Ayo. Halata ang pag-aalinlangan sa mukha ni Leon. At ano ang gusto mong palabasin? Tanong niya. Halatang nagpipigil ng emosyon. Anong koneksyon nito sa akin? Alam kong mahirap paniwalaan, pero base po sa mga impormasyon at mga nakalap ko, tila si Ayo po ang anak ng inyong kapatid na si Carmina. Hindi po ako narito para manggulo o humingi ng anuman. Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan para kay Ayo. Napatitig si Leon sa mga litrato. Ang mga alaala ng kanyang nakababatang kapatid ay biglang bumalik at kasama nito ang mga kirot ng pagkawala nito. Ngunit hindi niya kaagad tinanggap ang sinabi ni Sela. Kailangan ng ebidensya. Seryosong sabi ni Leon. Ang mga litrato ay hindi sapat. Paano ko malalaman na totoo ang sinasabi mo? Kahit na medyo nasaktan, kalmado pa ring sumagot si Sela. Kaya nga po gusto kong humingi ng tulong nyo. Isang DNA test po ang makakasagot nito. Kung papayag kayo, sa inyo po manggagaling ang katotohanan. Tahimik si Leon sa loob ng ilang sandali. Kitang-kita ang tensyon sa kanyang muka. Sa huli, tumango siya. Ayos. Papayag akong gawin ang DNA test, pero sa isang kondisyon. Huwag mo itong isa sa publiko hanggat wala pang resulta. Ayokong magdulot ng iskandalo o mapahamak ang pangalan ng pamilya ko. Makakaasa po kayo, sagot ni Sela, halatang nagpapasalamat. Lumipas ang ilang linggo ng paghihintay. Hindi mapakali si Sela sa bawat araw na dumadaan. Sa tuwing titingnan niya si Ayo, iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng bata kung malalaman nito ang katotohanan. Samantala, si Leon ay tahimik ding naghintay. Nakatuon sa kanyang trabaho, ngunit madalas ding nadadalaw ng mga alaala ng kanyang kapatid. Hanggang isang araw, dumating ang mga resulta. Tumawag ang testing center upang ipaalam kay Leon at kay Sela na maaari na nilang tingnan ang findings. Hindi inasahan ni Sela ang bigat ng kanyang naramdaman nang makita niya si Leon sa labas ng opisina. Tumango lang ito at sabay silang pumasok. Mr. De La Vega, Miss Ramos, bungad ng doktor na may hawak ng folder. Natapos na po namin ang pagsusuri at base sa resulta, walang duda na si Ayo ay anak ni Miss Carmina De La Vega. Siya po ay inyong pamangkin, Mr. De La Vega. Napatigil si Leon, para siyang tinamaan ng matinding emosyon. Mabilis niyang inabot ang folder, tinitigan ang mga dokumento,
at sa wakas, tumingin kay Sela. Halata ang mga luhang pinipigilan niyang bumagsak. "Sela?" sabi niya, halos pabulong. "Pamangkin ko si Ayo. Anak siya ni Carmina." Hindi alam ni Sela kung ano ang dapat niyang sabihin. Tumango lang siya, isang tahimik na pag-amin sa nakikita nilang katotohanan. "Salamat sa paggawa ng tamang bagay," sabi ni Leon matapos ang ilang sandaling katahimikan. "Kahit mahirap tanggapin na sa ganitong paraan ko lang malalaman, nagpapasalamat ako. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Gusto kong makabawi sa naging sitwasyon. Gusto kong magpasalamat. At sa ganitong paraan, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Sela at Ayo. Bagamat hindi pa malinaw kung paano sila magpapatuloy mula rito, ang pagtanggap ni Leon ay isang hakbang tungo sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa pamilyang matagal nang nawala. Sa isang pribadong silid na may simpleng dekorasyon, magharap sina Sela at Leon, si Ayo, na karaniwang puno ng sigla, ay tila nag-aatubiling lumapit sa kanyang tiyuhin. Sa halip, nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina, mariing hawak ang kanyang kamay. Ramdam ni Sela ang tensyon, at kahit siya mismo ay hindi sigurado kung ano ang magiging susunod na hakbang. "Sela?" wika ni Leon na tumingin sa kanilang mag-ina. "Ayokong magmukhang namimilit, pero nais kong magbigay ng suporta. Gusto kong matulungan si Ayo na maabot ang kanyang pangarap. Alam kong matalino siya at maraming potensyal, kaya't inaalok ko siya ng full scholarship sa kahit anong universidad sa ibang bansa." Natigilan si Sela. Bagamat bukas ang kanyang isipan sa mga oportunidad, alam niyang may mga bagay na hindi basta-bastang tinatanggap. "Leon," maingat niyang sabi, "napakalaking alok niyan. Pero ayokong basta-basta lang na isuko si Ayo sa mundo na hindi ko kontrolado. Hindi ko alam kung kaya kong makipagsabayan sa ganitong kalaking pagbabago." Tumango si Leon. "Nauunawaan ko," sagot niya. "Kaya ko rin nais magbigay ng alok sa'yo. Gusto kong magtrabaho ka sa foundation ko. May mga programa kami para sa mga ina, mga bata, at mga kabataan. Sa ganitong paraan, maaari mong gabayan si Ayo habang binubuo natin ang kinabukasan niya." "Sela, hindi ko hangad na agawin si Ayo sa'yo. Gusto ko lang masiguro na may pagkakataon siyang makuha ang nararapat para sa kanya." Kahit paano, nakagaan ito sa loob ni Sela, ngunit nanatili pa rin ang pagdududa. "Salamat, Leon, pero kailangan ko pang pag-isipan ito. Ayokong gumawa ng desisyon na hindi ko kayang panindigan." Sa mga sumunod na linggo, habang iniisip ni Sela ang alok ni Leon, biglang nagkaroon ng bagong abala. Isang pangalan na matagal nang lumulutang sa mundo ng negosyo, Serafine Montemayor, ang unti-unting lumabas sa eksena. Isa siyang kilalang businesswoman na matagal nang karibal ni Leon sa industriya. Sa sandaling narinig ni Serafine ang balitang may pamangkin si Leon mula sa ibang babae, hindi siya nag-atubiling pumasok sa usapin. "Sela, hindi mo ba naiisip?" Isang araw ay kinausap ni Serafine si Sela sa isang pampublikong event kung saan silang dalawa ay dumalo. "Ano ba ang dahilan ng biglaang pagpapakilala mo kay Ayo kay Leon? Alam mo naman siguro na maraming pwedeng mag-isip na ginagamit mo lang ang bata para sa pera." Napatigil si Sela. "Serafine, ang gusto ko lang naman ay mapabuti ang kalagayan ng anak ko. Hindi ko kailanman ginusto ang ganitong eksena." "Talaga?" Balik ni Serafine, halatang may halong sarkasmo. "Sigurado ka bang hindi mo intensyon na pasukin ang mundo ni Leon dahil sa kayamanan niya?" Ang tanong na iyon ay tumagos kay Sela. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumayo siya mula kay Serafine. Subalit, hindi doon natapos ang usapin. Gumawa ng paraan si Serafine upang gawing pampublikong usapin ang sitwasyon ni Ayo. Gumamit siya ng media upang ipalabas ang kwento ng anak ni Carmina at ang kanyang koneksyon kay Leon. Ang simpleng kwento ng mag-ina ay naging headline sa social media. Bigla na lang itong napuno ng espekulasyon, opinyon, at mga tanong tungkol sa tunay na intensyon ni Sela
at ang katotohanan sa likod ng kwento ni Ayo. Nanay Sela, bakit ang dami nang nagsasabi tungkol sa akin? Tanong ni Ayo isang gabi habang hawak ang kanyang tablet. May nagsasabing isa raw akong scammer pero hindi ko naman alam ang ibig nilang sabihin. Yumuko si Sela at hinawakan ang kamay ni Ayo. Ayo, hindi natin kontrolado ang iniisip ng mga tao. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Anak kita. Pamilya tayo. Pero kahit anong paliwanag ni Sela, hindi maiiwasang maapektuhan si Ayo. Ang simpleng batang noon ay puno ng sigla at tiwala sa sarili. Ngayon nagsimulang magtanong ng mas malalalim na katanungan. Sino nga ba siya? Sino ang kanyang tunay na pamilya? Tama bang manatili siya sa tabi ng kanyang ina? O dapat ba siyang tumingin sa nakaraan upang malaman ang buong katotohanan? Nanay Sela, minsang wika ni Ayo, kung anak ako ni Tita Carmina, dapat ba akong magtanong kay Tito Leon tungkol sa pamilya ko? O mas mabuting kalimutan na lang? Nasa iyo ang sagot, Ayo. Mahinang sagot ni Sela. Pero tandaan mo, ano man ang mangyari, nariyan ako. Hindi kita iiwan. Ang identity crisis ni Ayo ay unti-unting naging mas malalim. Habang patuloy ang balitaktakan sa social media at nagiging mas masalimuot ang mga usapin, si Ayo ay pilit hinahanap ang sarili. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, sa bawat tanong na kanyang tinatanong, alam niyang hindi lang ang kanyang pagkatao ang nakataya, kundi pati na rin ang koneksyon niya sa kanyang ina, kay Leon, at sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Sa kabila ng kontrobersya at ng usap-usapan sa social media, hindi tumigil si Serafin sa kanyang kampanya laban kay Sela at kay Ayo. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, pinilit niya ang mga hospital na ilabas ang medical records ni Ayo, pati na rin ang mga lumang record ni Carmina, sa layuning makahanap ng anumang maipupuntos laban kay Leon at sa ina ni Ayo. Hindi natin maaring hayaan na ganito na lang, sabi ni Serafin sa kanyang abogado sa isang pribadong pagpupulong. Kailangan natin ng patunay na hindi perpekto ang pamilya nila. Kung may makikita tayong baho, hindi na nila magagamit ang pangalan ng De La Vega para umangat. Madam, alam niyo pong maaaring makasuhan tayo ng paglabag sa privacy, paalala ng abogado. Walang pakialam, sagot ni Serafin. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan. Kung totoo ang sabi nilang De La Vega siya, bakit tinago? Bakit hindi nila agad inamin? May itinatago sila. Hanapin natin. Hindi nagtagal. Lumabas sa ilang pahayagan ang isang malalimang ulat tungkol kay Carmina. Nalaman ng publiko na si Carmina ay biktima ng matagalang pang-aabuso mula sa isang dating kasintahan. Dahil sa sobrang trauma, pinili niyang lumayo sa kanyang pamilya at sa huli itinago niya ang kanyang pagbubuntis. Ang dating masayahing kapatid ni Leon ay naging tahimik at nagkukubli. Ang tanging naiisip niya noon ay ilayo ang kanyang anak sa mundong punong-puno ng sakit. Ang kwento ng pang-aabuso at pagkawala ay nagdulot ng bagong tanong sa publiko. Sino nga ba talaga ang may kasalanan? Bakit kailangang itago ang sanggol? At higit sa lahat, bakit ngayon lang lumabas ang kwentong ito? Nang makarating kay Sela ang mga ulat na ito, lalong bumigat ang kanyang loob. Hindi ko siya naprotektahan mula sa mga tanong ng mundo. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa tabi ng lamesa. Pakiramdam niya'y hindi naging sapat ang kanyang pag-aaruga, na tila kahit anong pagmamahal at sakripisyo ang kanyang ibinigay, hindi nito maitatama ang mga pagkukulang ng nakaraan. Nay, okay ka lang? Tanong ni Ayo habang dumaan siya sa kusina, halatang nababahala sa lungkot sa mukha ni Sela. Ayo anak, sagot ni Sela, pilit na iniingatan ang kanyang tono. May mga bagay lang talagang napapaisip ako. Alam kong naguguluhan ka rin, pero tandaan mo, ano man ang marinig mo, totoo pa rin na mahal kita. Ngunit kahit anong pagmamahal ang ipakita ni Sela, ramdam ni Ayo ang bigat ng sitwasyon.
Hindi niya maalis sa isipan ang mga tanong ng mundo. Kung sino siya, kung saan siya nanggaling, at kung sino ang kanyang tunay na pamilya. Napansin ni Sela na tila lumalayo si Ayo. Hindi na siya masyadong nakikipag-usap at madalas ay tila wala sa sarili. Hanggang isang araw, napansin niyang wala si Ayo sa kanilang bahay. Hindi sumasagot ang bata sa tawag at hindi rin ito pumasok sa eskwela. Nataranta si Sela. Halos kaladkarin niya si Mang Cardo papunta sa mga kakilala nilang barangay tanod upang magtanong. Ngunit walang nakakita kay Ayo. Sela, baka nagpunta lang siya sa kaibigan? Anya ni Mang Cardo, sinusubukang pakalmahin si Sela. Hindi siya basta-basta umaalis nang hindi nagsasabi. Sagot ni Sela. Halos mabalot ng luha ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang paghahanap, biglang tumawag si Father Elmo. Sela, huminahon ka. Narito ako sa kumbento at may nagbigay ng impormasyon na nakita si Ayo papunta sa bundok. Ang lugar na yon kung saan dati kayong nagbakasyon. Napahinto si Sela. Ang lugar na yon ay espesyal para sa kanilang mag-ina. Sa tuwing sila'y may pinagdadaan ng mahirap, binabalikan nila ang bundok na iyon para magpahinga at mag-isip. Ngayon, mukhang si Ayo mismo ang nagpasyang puntahan iyon nang mag-isa. Agad na nagpunta si Sela doon. Halos tumakbo siya paakyat ng trail, hinahanap si Ayo sa bawat sulok. Hanggang sa makita niya ito, nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno, nakatanaw sa malawak na lambak. Ayo! Sigaw ni Sela, nagtatakbong papalapit. Tumingin ang bata, ngunit hindi ito gumalaw mula sa kinauupuan. Nanay Sela, mahinang sabi ni Ayo. Sorry kung bigla akong umalis. Kailangan ko lang talagang mag-isip. Anak, sagot ni Sela habang lumuhod sa tabi nito, hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat ng mundo sa sarili mo. Nandito ako para sa'yo. Nay, sobrang gulo ng utak ko, sabi ni Ayo, halos maluha. Ang daming nagsasabi kung sino ako, pero hindi ko alam kung totoo ba iyon. Hindi ko alam kung sino ako dapat paniwalaan. Hindi ko na alam kung sino ako. Hinawakan ni Sela ang kanyang kamay. Ayo anak, mahirap man tanggapin, pero minsan kailangan nating harapin ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Hindi madali, pero nandito ako. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Sa mahabang oras ng pag-uusap nilang mag-ina, nagsimula si Ayo na maibsan ang bigat ng kanyang dinadala. Napagtanto niya na hindi niya kailangang piliin ang isang parte ng kanyang pagkatao laban sa isa pa. Nagsimula siyang matutong magpatawad, hindi lang sa mga taong nasangkot sa kanyang nakaraan, kundi pati na rin sa sarili niya. Napagtanto niyang hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin ng sabay-sabay, at ang tunay na kahulugan ng pagkatao ay hindi nasusukat sa kung saan siya nanggaling, kundi sa kung paano niya pinipili ang maging mabuting tao. Pagbalik nila mula sa bundok, unti-unting bumalik ang dating sigla ni Ayo. Ang relasyon nilang mag-ina ay naging mas matibay. At sa wakas, nagkaroon si Sela ng kapayapaan na kahit paano, nagawa niyang ipakita kay Ayo ang halaga ng pagiging totoo sa sarili at ang lakas ng pagpapatawad. Kahit sa gitna ng gulo ng media, si Sela ay nanatiling matatag. Hindi siya nagpatalo sa mga mapanirang balita o sa negatibong opinyon ng iba. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kwento bilang inspirasyon upang magsimulang magsulat. Nagsimula siyang magbuo ng isang libro na naglalahad ng kanyang karanasan mula sa araw na natagpuan niya si Ayo sa tambak ng bakal hanggang sa mga panahong kinailangan niyang ipaglaban ang kanilang koneksyon bilang mag-ina. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa kanyang maliit na mesa, sumulat siya ng isang liham. Isa itong open letter na inilathala niya sa social media. Direkta niyang ipinaabot ang mensahe kay Ayo. Ayo, hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa, pero nais kong malaman mo ang isang bagay. Hindi ko man ikaw isinilang, pero ikaw ang buhay ko. Lahat ng desisyon ko mula noong araw na iyon ay para sa iyo. Sa gitna ng ingay at opinyon ng iba, ikaw ang nagsisilbing tahimik na boses sa puso ko na nagsasabing, ituloy mo lang.
Kahit anong mangyari, ikaw ang anak ko at mahal kita higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Huwag mong kalimutang anuman ang sabihin ng mundo, ako ang kasama mong tatawid sa bawat hamon. Hindi inaasahan ni Sela na mabilis itong kakalat sa social media. Ang liham na iyon ay tila nagbigay ng kakaibang lakas sa mga taong nakabasa nito. Naging inspirasyon ito hindi lang sa mga single mothers, kundi pati na rin sa mga pamilya na dumaan sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ang daming nagpadala ng mensahe ng pasasalamat, ng suporta at ng pag-asa. Sa gitna ng prosesong iyon, isang tao ang naglakas loob na muling pumasok sa buhay ni Sela. Si Marco, ang guro na minsan nang nagpahayag ng damdamin sa kanya, ay biglang muling tumawag. Sa ngayon, isa na siyang school principal sa kalapit na bayan. Lumapit siya kay Sela hindi para ipilit ang kanyang nararamdaman, kundi para ipakita ang kanyang suporta sa lahat ng pinagdadaanan nito. Sela, wika ni Marco nang magkita sila sa isang coffee shop. Nakita ko yung open letter mo. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito para sa'yo, pero gusto kong sabihin na hanga ako sa tapang mo. Hindi ko man maintindihan lahat ng detalye, pero sigurado akong ginawa mo ang lahat para kay Ayo. At gusto kong malaman mo na nandito ako, hindi dahil may hinihingi ako sa'yo, kundi dahil naniniwala ako sa mga ginagawa mo. Napangiti si Sela. Salamat Marco, ang daming beses kong naisip kung tama ba ang mga desisyon ko. Pero sa tuwing nakikita ko si Ayo, alam kong lahat ng ito ay sulit. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa mas mapalapit pa sila sa isa't isa. Hindi pilit, hindi mabilisan, kundi isang unti-unting pagkakaibigan na may pundasyon ng respeto at tiwala. Kasabay ng pagsikat ng kanyang open letter, inimbitahan si Sela na magsalita sa iba't ibang forum at events na naglalayong bigyang lakas ang kababaihan. Nagsimula siyang tumayo sa harap ng mga tao. Ibinabahagi ang kanyang kwento, ang mga hamon ng pagiging single mother, at ang lakas ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Hindi ko man hawak ang perpektong formula para sa pagiging magulang, sabi ni Sela sa isa sa mga pagtitipon. Pero isang bagay ang sigurado ako, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo o sa apelido. Nasusukat ito sa mga sakripisyo, sa mga ngiti na dulot ng maliliit na tagumpay, at sa desisyong ipaglaban ang taong mahal mo, kahit gaano pa kahirap. Lalong humanga ang mga tao sa kanya, at marami ang nakahanap ng inspirasyon sa kwento niya. Ang dating simpleng buhay ni Sela ay naging tagapagbigay lakas sa iba. Kahit hindi niya ginusto ang atensyon, ginamit niya ito para maikalat ang mensahe ng pag-asa at pagtitiis. Isang gabi, nang matapos na ang isang event, umuwi si Sela at nakita si Ayo na naghihintay sa kanya sa kanilang maliit na sala. Lumapit ang binata at sa hindi inaasahang sandali, niyakap siya nito ng mahigpit. Nanay Sela, mahinang sabi ni Ayo, salamat kasi hindi mo ako iniwan, kahit noong napakagulo ng lahat. Napaluha si Sela habang yakap ang anak. Ayo anak, hindi kita iiwan kahit kailan. Alam mo Nay, sabi ni Ayo, kahit ilang leyon pa yan, kahit anong pangalan ang sabihin ng iba, ikaw ang nanay ko. At masaya ako dahil ikaw ang pumili na mahalin ako kahit hindi mo ako isinilang. Hindi mapigilan ni Sela ang kanyang mga luha. Sa lahat ng pinagdaanan nilang dalawa, sa lahat ng hirap, tanong at alinlangan, narinig niya ang mga salitang nagpatibay sa kanyang loob, na sa kabila ng lahat, sa mata ng anak niyang minahal niya mula pa noon, siya ang nanay. Walang yaman o kapangyarihan ang makapagpapalit ng katotohanang iyon. At sa gabing iyon, sa tahimik nilang tahanan, nahanap niya ang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Makaraan ang ilang taon ng pagsusumikap at pag-aaral, umabot din ang araw na pinakahinihintay ni Sela at ni Ayo. Sa entablado ng isang malaking auditorium, tumayo si Ayo, nakasuot ng toga at may makintab na laso sa kanyang balikat. Binigkas ang kanyang pangalan.
Si Ayo, na noon ay iniwan lang sa tabi ng junk shop, ay ngayon isang cum laude sa kursong engineering. Nakatayo si Sela sa gilid, mahigpit na hawak ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Nang tawagin si Ayo upang kunin ang kanyang medalya, si Sela ang inanyayahan upang magsabit nito. Ang dating batang napulot lamang sa isang kahon, ngayon ay naglakad palapit sa kanyang ina bilang isang binata na may dalang malaking tagumpay. "Nay," sabi ni Ayo habang iniabot niya ang medalya sa kanyang ina, "hindi ko to makukuha kung hindi dahil sa'yo." Napaluha si Sela habang isinabit ang medalya. "Ayo anak, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpursige. Ang tagumpay mo ay tagumpay nating dalawa." Nasa likod ng entablado si Leon, nanonood ng tahimik. Makikita sa kanyang muka ang isang mapagpakumbabang ngiti. Hindi man siya ang ama ng bata, dama niya ang pagmamalaki sa kanyang pamangkin. Sa parehong araw na iyon, nagdesisyon si Leon na magbigay ng suporta sa isa pang proyekto ni Sela, ang pagbuo ng isang learning center para sa mga batang katulad ni Ayo, mga bata na iniwan o walang sapat na magulang na nag-aalaga. "Sela," sabi ni Leon sa isang pribadong usapan matapos ang seremonya, "nais kong tumulong sa susunod mong layunin. Maraming bata dyan ang nangangailangan ng gabay tulad ng naibigay mo kay Ayo. Kung payag ka, maaari tayong magpatayo ng isang learning center para sa kanila." Napatigil si Sela, halatang naantig. "Leon, malaking proyekto yan. Sigurado ka bang hindi mo na kailangang mag-alinlangan?" Putol ni Leon. "Alam kong kaya mo. Kung nagawa mo nga kay Ayo, kayang-kaya mo rin sa iba pang bata." Sa tulong ni Leon, naitayo ni Sela ang isang maliit ngunit makulay na learning center sa kanilang barangay. Ang dating maliit na junk shop na puno ng kalawang at lumang yero ay napalitan ng mga dingding na puno ng kwento, libro at mga ngiti ng mga bata. Ang mga mural na ginawa ni Ayo, na ngayon ay may trabaho na sa isang prestihiyosong engineering firm, ay nagsilbing inspirasyon sa bawat dumarating na pamilya. Habang tumatakbo ang proyekto, mas naging malapit sina Sela at Marco. Ang dating guro na laging nandyan upang suportahan siya ay naging higit pa sa isang kaibigan. Sa kabila ng kanilang abala, unti-unti nilang napagtanto na sa kabila ng gulo at ingay ng mundo, nahanap nila ang isa't isa. Sa simpleng seremonya na ginanap sa lokal na kapilya, sa harap ng ilang piling bisita at kanilang mga pamilya, sinabi nila ang kanilang mga panata. Pinangunahan ni Father Elmo ang seremonya. Tahimik na ipinahayag ang kasiyahan para sa bagong yugto sa buhay ng dalawa. "Sela," sabi ni Marco habang hawak ang kanyang kamay, "alam kong hindi tayo perpekto, pero sa bawat hamon na dumating, ang alam ko lang ay gusto kong makasama ka." "Marco," sagot ni Sela, "sa bawat desisyon ko sa buhay, ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumuko. At ngayon, ikaw na ang tahanan ko." Nagpatuloy ang kanilang buhay ng mas payapa, ngunit hindi maiiwasang muling magbalik ang usapin tungkol kay Serafin. Matapos ang kanyang mga mapanirang gawain at ang pagsisikap niyang masira ang reputasyon ni Sela at ni Ayo, nagkagulo ang sariling negosyo ni Serafin. Sa kalaunan, siya ay nasampahan ng kaso ng tax fraud at napilitang iwanan ang bansa upang harapin ang mga legal na usapin sa ibang lugar. Sa wakas, nagkaroon ng tahimik na kapaligiran para kay Sela, Ayo at Leon. Isang araw, sa opening ng bagong wing ng learning center, nagpakuha sila ng litrato. Si Leon ay nakatayo sa isang gilid. Mapayapa ang ekspresyon habang nakatingin kay Ayo. Si Sela naman ay nasa gitna, tanga ng kamay ni Marco, at nakangiti ng punong-puno ng kasiyahan. Sa kanilang tabi, si Ayo, ang binatang minsang iniwan ng mundo, ay tumayo ng taas noo. Hindi sila lubos na magkadugo, pero sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang dugo. Ang mahalaga ay ang kanilang pinagsamahan. Ang pamilyang binuo hindi ng pagkakataon, kundi ng pagmamahal.
Isinara ng kamera ang tagpong iyon. Sa isang simpleng larawan, nakuha ang diwa ng kanilang kwento. Isang kwento ng pagkakahanap ng pamilya sa mga di inaasahang lugar, ng pagbuo ng tahanan mula sa mga sirang bahagi, at ng pagtutuloy sa buhay na puno ng pag-asa. Isang araw, sa kalagitnaan ng pag-aani ng bagong mga proyekto at pakikipagtulungan sa kanyang learning center, natanggap ni Sela ang tawag mula sa kanyang publisher. "Miss Sela, congratulations!" Masiglang wika ng editor sa kabilang linya. "Nasa top 5 na ng bestsellers ang libro mo at marami pa ring dumarating na mga pre-order. Ang daming nagiging interesado sa kwento mo." Hindi agad nakapagsalita si Sela. Sa loob ng maraming taon, ginugol niya ang kanyang oras sa pagsusulat ng kanyang kwento. Ang kwento ng simpleng dalaga na natagpuan ng isang sanggol sa tabi ng tambakan, at kung paano nagbago ang kanilang mga buhay. Ang librong iyon, na pinamagatang Isang Kahon ng Yaman, ay hindi lamang tungkol sa hirap na dinaanan nila ni Ayo, kundi pati na rin sa mga tagumpay at pagmamahal na bumuo sa kanilang mag-ina. "Salamat po," mahinang sagot ni Sela. "Hindi ko akalaing may magbabasa nito ng ganito karami." "Biro mo, Miss Ella," dagdag ng editor, "may mga testimonial na rin mula sa ilang mga mambabasa. May isang babae mula sa Visayas na nagsabing na-inspire siya sa kwento mo at nagdesisyong ampunin ang isang bata. At may isang mag-asawa mula sa Mindanao na dati natatakot mag-adapt, pero pagkatapos nilang basahin ang libro mo, nagdesisyon na silang pumunta sa DSWD para mag-apply." Hindi mapigilan ni Sela ang mapaluha. Hindi niya inakalang ang kanyang simpleng kwento ay magiging daan upang mabigyan ng bagong tahanan ang ilang mga batang katulad ni Ayo. Nakaramdam siya ng lalong pag-asa na sa kabila ng hirap, may mabuting maibubunga ang kanyang karanasan. Samantala, si Ayo naman ay nagbukas na ng sariling kumpanya sa larangan ng environmental technology. Ang dating batang nangangarap lang ng mas maayos na kinabukasan ay naging isang visionary entrepreneur na may misyon: gawing mas malinis at mas sustainable ang mga komunidad. Nakipagtulungan siya kay Leon sa mga proyektong nagbibigay solusyon sa mga issue sa polusyon sa tubig at renewable energy. "Ma'am," wika ni Ayo sa isang press conference habang nagpapakilala sa kanilang bagong solar-powered water filtration system, "ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa iyo. Kung hindi mo ako kinalinga, baka hindi ako narito ngayon." Nakaupo sa likod ng press room si Sela, tahimik na nakangiti. Sa kabila ng lahat ng tagumpay ni Ayo, hindi niya kinalimutan kung saan siya nanggaling, at hindi rin niya tinanggal sa puso ang papel ng kanyang ina sa kanyang buhay. "Sela," sambit ni Leon sa isa sa mga kaganapan ng kumpanya, "kung hindi dahil sa ginawa mo para kay Ayo, hindi ko alam kung saan siya mapupunta. Ikaw ang pundasyon ng lahat ng ito." Tumingin si Sela sa kanya. "Leon, ako lang ang gumabay. Ang puso at sipag ni Ayo ang nagtulak sa kanya para makarating sa narating niya. At ngayon, masaya ako dahil nakikita ko na hindi lang siya nagtagumpay para sa sarili niya. Nagbubuo siya ng mas mabuting mundo para sa iba." Hindi nagtagal, ang kwento ni Sela at ni Ayo ay naging bahagi ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa halaga ng pamilya, sakripisyo at pagmamahal. Marami sa mga nakabasa ng libro o nakapanood ng interviews ni Ayo at ni Sela ang nagpadala ng mensahe ng pasasalamat at inspirasyon. May mga nagsasabing natutunan nilang mahalin ang kanilang mga anak ng higit pa, habang may iba namang nagdesisyong ampunin ang mga batang nangangailangan ng tahanan. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at kasikatan, nanatili si Sela sa kanyang simpleng pamumuhay. Bumabalik-balik siya sa kanyang learning center, nagtuturo sa mga batang iniwan o pinabayaan, at minsan pa'y sumasama sa kanyang mga estudyante para magtanim ng puno o maglinis ng mga tabing ilog. "Nay," sabi ni Ayo habang bumisita ito isang hapon, "alam mo bang may nagtanong sa akin kung paano ko nagawang magpatuloy kahit ang daming problema dati?"
Alam mo kung ano ang sagot ko? Ano? Tanong ni Sela. Nakangiti. Ang sagot ko, dahil sa nanay ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko ginive up ang mga pangarap ko. Natawa si Sela, pero bakas ang pagka-proud sa mukha niya. Ayo, kung alam mo lang kung gaano mo rin ako pinatatag. Sa bawat araw na nakikita kitang masaya at nakakatulong sa iba, nararamdaman kong sulit lahat ng hirap na dinanas natin. Sa dulo ng lahat, napagtanto ni Sela na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o sa yaman ng mundo. Hindi ito nakasalalay sa mga palakpak ng iba o sa dami ng nakakabasa ng kwento nila. Ang yaman na iyon ay nasa bawat yakap ni Ayo, sa bawat ma'am na tawag nito, at sa bawat buhay na nahikayat nilang umibig at magtiwala muli. Sa wakas, natutunan ni Sela na ang pagmamahal ang pinakatunay at pinakamahalagang yaman na maaari niyang taglayin.